Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga no, pag-usapan po natin itong ating napanood na dumarami ang mga galit na kay Senador Rapi Tulfo. Yan po mga kaibigan no. Hindi lamang pala ang atin pong mga retired PMAers at iba pa nating mga kasundaluhan at kapulisan na gumawa nga sila ng manifesto para nga ay kundinahin itong ginawa ni Senador Rapi Tulfo na umano'y pambabastos at pampapahiya sa mga resource person at sa mga tao na nirereklamo sa kanyang programa sa RTIA. At ito nga mga kaibigan, sa Net25 sa programa po ni Congressman Marcolita, mayroon pong mga nagpaabot o katanungan kung tama ba umano ang mga pinagagawa ni Senador Rapi Tulfo sa Senado at sa kanyang programa mga kaibigan. So ayan po ay atin pong panuorin ang video na ito galing po sa Net25. Pero bago po yan, sana po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pakisubscribe lang po ating YouTube channel. At kung mahilig po kayo manood sa Facebook, ayan, meron din po tayong Facebook feeds, ayan, pakipalo na rin po mga kaibigan. At sana po ay pakilike na rin po itong video natin kung nagustuhan po ninyo. At ito na po mga kaibigan, panoorin po natin. Kung bigyan daan ko po, itong mga binabanggit ko kanina sa inyo, ilan sa mga pinadalang personal message ng ating mga kababayan, sabi niya, naaayon pa po ba sa batas ang pagtrato ni Senador Tulfo sa mga resource person sa Senado? Yan po ha. Ano po ang mga aksyong maaaring gawin para mapigilan ang kalabisan na ito ni Senador Tulfo? Yan po yung mga ilang tanong sa atin. Siguro ang Senado baka ang Senado kasi merong ethics committee. Isa din ng ethics committee. Pero siguro, ewan ko, wala bang nagrereklamo, natatakot ba yung parang takot din ata sila, no? Mukhang ganun din po ang nangyayari ko. Pero nakakalungkot na yun pagka ganun. Ibig ba sabihin, kahit halimbawa si Sid Consuni, ginawa natin example. Opo. Ganun na lamang ba yun? Tatanggapin mo bang ginanong ka na lang? Mukhang gano'n na nga ang nangyari kay Ginoong Hindi natin alam. Kaya hindi ko sinasabing tinatanong lang natin kung gano'n nga hanggang doon na lang at wala siyang hakbang na gagawin. Hindi kasi dapat gano'n eh. Sa tingin nyo, sabi niya, arugante nga ba si Senador Tulfo para sabihing duwag yung duwag ang isang sundalo? Yan po yung mga binakaw. Bilang public servant. Sa tingin ninyo, arugante nga ba si Senador Tulfo para sabihing duwag ang isang sundalo? Yung tingin mo? Mukhang rhetorical question yan, di ba? Lalo ngayon, nag-react na. Pero sa bagay mga kaibigan, ang katanungan nga ito, yung tinawag nga ni Senador Rapi Tulfo itong isang sundalo na namatay na nga yon sa enkwentro, na siya ay duwag mga kaibigan dahil lamang po sa reklamo nung kanya pong kasintahan, mga kaibigan. Kaya't ito nga din po ang isa na kinundina ng mga retired PMAer, mga kaibigan, na pambabastos at pampapahiya raw ni Senador Rapi Tulfo. So para sa akin po mga kaibigan ay hindi nga po maganda, na tawagin nating duwag yung mga sundalo. Sa training pa lang doon mga kaibigan, malalaman na natin kung duwag yung isang sundalo dahil hindi biro yung kanila pong ginagawa na training po doon sa mga kasundaluhan po natin mga kaibigan. Kaya ay para sa akin po, ang sundalo po ay mga matatapang po yan at handa po ibuhis ang kanilang buhay para po sa atin pong bayan. Page na parang petition ata yun ng mga sundalo. Ito yung binabanggit ko eh. Imbes na siguro malit na bagay lang, meron kang inaayos lang eh. So unnecessarily nakagamit ka ng salita na hindi man kailangan. Ito yung buong retiradong opisyal ng Armed Forces nag-react. Opo. Lumaki o hindi lumaki? Lumaki yung problema. Opo. Ito yung ating iniiwasan. Opo. Kapag ka ikaw ay tumutulong para yung alitan, anumang hindi pagkakaunawaan ng ating mga kababayan, ay tutulong tayo, ito yung sa paraan
na ma-restore natin talaga. Oho. Pangmatagalan, halimbawa, kung hindi man pamalagian. Yun ang pinaka-objective kung bakit kinakailangan natin yung dispute resolution. Ayun. Lahat ng alternative dispute resolution, mapa-mediation, mapa-conciliation, arbitration, ito yung alternative sa judicial system. Oho. Pero kapag ka ang ginamit mo, public halimbawa, at merong hiyaan, hindi ito ang paraan. Ah. Hindi ito, wala sa patakaran ng mga batas natin ito. Oho. Nako, sabi pa po nung isa, may nalalabag po bang batas si Senador Tulfo dahil sa mga estilo nito sa pag-question ng mga taong inaakusahan niya nito na nagkakamali? Mga The ganun. usurpation of public authority. Opo, Kasi hindi ka naman prosecutor hindi ka naman judge Yun. Mang may sigulod kayo, punta ka sa korte kung sibil. Kung kriminal, pumunta ka sa piskal. Oho. Hindi ka pumunta ron pumunta ka dun sa senador halimbawa. O di usurpation niya. Sabi ko nga sa'yo, it is a poor substitute of the opo. judicial system. Usurpation of authority. Wala nga po. hindi mo pwedeng akuin yun Kailangan ma-realize ng tao, kailangan buksan ng isip ng ating mamamayan. Hindi po ganito. Oho. Maaari pong may natutuwa sa inyo. Ikinatutuwa po Tama ninyong po. napahiya po yung kalaban nyo. Yun na lamang pong inahangad ninyo, makabawi kayo Yun na nga, opo. Hanggang doon lang. Ngunit isipin pa rin ninyo yung kabila nito. Talaga Tama po naman po mga kaibigan, no? Kasi napapansin ko po dyan po sa mga nagrereklamo sa RTIA, lalong-lalo na po yung katulad ng mga mag-aasawa, magkasintahan, na para bang sa tingin nila sa kanilang sarili na aping-api po sila sa kanilang partner, pinaabot po nila sa rapid tulpo in action. At tama naman po no, ang obserbasyon po ni Kung Marcolita na para bang gusto lamang po no, na magantihan po yung kanyang asawa no, na kanyang nireklamo mga kaibigan at papahiyain po sa publiko no. So yan po no ang aking po talagang nakikita po no sa mga dumulog dyan po sa RTIA na para bang ginagamit po nila itong RTIA sa kanila pong revenge mga kaibigan. po bang, sapat na po ba yung ikayo'y natuwa lang? Yung pong napahiya, anong gagawin nun? Yun. Gaganda pa po ba yung samahan natin? Wala Ang titingnan po niyo yung estabilidad po ng lipunan sa kanyang pangkalahatan. Oho. Ito po yung ating binabantayan. Naalala ko yung isang ito, nag-viral ito sa social media kong. Parang meron siyang pang binatilyo ata, sinabi niya, oy, sabi niya, hintayin mo dyan kakasuhan ka namin, papupuntahan ka namin, pakakasuhan ka. Sagot niya doon kay Senador Tulfo, wag na po. Sabi niya, wag na po, magpapakamatay na lang po ako. Sabi yan, niya na, sabay meron pa po ng yan. telepono. Nagpakamatay naman. Sabihin, isa mismo ko natulala sa doon sa naging reaksyon ng tao dahil doon sa kanyang mga binitiwang pahayag. At ang isa pa siguro pwede nating tawagan ng pansin na kaugnay niya ang ating pinag-uusapan din. Opo. Ano ba yung tungkulin ng Civil Service Commission tungkol dun sa halimbawa yung mga public servants na pinatatawag sa opisina ni Oo nga pala. ni Senador Tulfo habang siya ay gumaganap sa tungkulin niya doon sa Programa. programa. Okay, sa vlog, opo. Kasi yung mga public servant Totoo po, bilang senador kasi patatawag po siya. Bakit walang parang tahimik ang Civil Service Commission? Wala ba kayong tuntunin kung kayo ay dapat na tumugon doon at kayo pahihiyain doon o hindi? O paano ang reaksyon ninyo kung sakasakali? Paano kayo sasagot? Sapagkat public office yung ininyong i-represent doon pagdating doon Totoo po. Baka mamaya malagay sa alanganin ng opisina ninyo, ano ang magiging konklusyon? Ano magiging impact o epekto ng opisina ninyo sapagkat napapunta kayo doon sa na isang naging partido kayo, ngunit wala namang authority yun Oho. Bakit ka pumunta ron? Oo nga po, no? Di ba? Oho. Yun ang gusto nating ihayag. Ano bang authority niya para magpatawag? Oho. De siguro, baka As kasi... a vlogger, Opo, oo. De siguro kasi kung hindi siya pupunta, baka ipahiya sila sa himpapawid ko, O, palagi, yun na nga, Mas Opo. lalo, ano nga yung walang gagawin ng Civil Service Commission? Oo. Mga public servants ito Oho. O, ito pa po sabi nito, bilang isang public servant, dapat bang nag-walk out at magsabi ng masakit na salita sa hearing sa Senado?
Hindi ko naman alam kung nag-walk out siya. Nag-walk out ata siya Baka nung naman tagpo na pumunta yun, lang Tom. sa palikuran siguro. Kasi ako minsan, akala nila nag-walk out ako. Pero nagmamadali ako dahil meron pang ibang hearing. Pero ito talaga, sinabi niya, talagang siya ay mag-walk out kasi hindi niya matanggap yung paliwanag nung kanyang tinatanong ko. Kasi mukhang yung ina-expect niyang sagot, hindi yun ang naging sagot nung tinatanong niya. Kaya para sa kanya, nagsisinungaling yun. Look out niya yung walk out na yun. Nasa kanya yun. At Opo. hayaan mong mag-conclude na lang ang taong bayan tungkol sa ginawin niya yun. Well, yan po yung ilan kong siguro sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay. So dapat siguro dito maisip nating mabuti kung kung sa higit na nakararami, kasi ang binabanggit niya ko, hindi, pinagkakasundo ko naman yung mga taong lumalapit sa akin Tapos yung mga naaapi, ako ang kanilang nagiging tagapagtanggol Yun. Parang ganun po ang pinapakita niya sa ating mga kababayan. Hindi para ka si Robin Hood, nung panahon ni Robin Hood, di ba? Bagay. Opo, tama. Dahil sa taas ng taxation doon, wala nang maibayad yung Mga tao. Ano na yun, yung ano na pangalan yung Nottingham, di ba? Opo. Di ko na alam yung ano yun ang pangalan ng forest, yung gubat na kanyang Doon sila nagtatago. ginagalawan. Opo. Nakalimutan ko yung pangalan ng kagubatan. Kinukuha niya ngayon nagnanakaw siya ngayon. Hold up sila. Para ibalik niya sa tao. Oho. Tuwan-tuwa yung tao sapagkat nabigyan ka nung ninakaw ni Robin Hood. Oho. Natuwa ka sapagkat may nabigyan. Pero yung paraan ba tama? Yun, Mali yun lang. Does the end justify the means? Oho. Yun ang tanong dun di ba? Opo. Kasi pagka ganun, walang saysay ang batas natin pag na-bypass yun. Yun. Oho. Nananatili po na ang pag-uusig nasa National Prosecution Service. Opo. At kapag kaya naiyahain po, ang talagang magre-resolve niyan, justisya po yung judge. Okay? Oho. Sa mga hindi ka pwedeng maging prosecutor, ikaw pa yung judge. Dito lang ang dami mong standard na mababaliwala Totoo. In due process po, yung proseso hindi impartial. Maaaring maabuso, oppressive, sapagkat maraming napapahiya. Katapos-tapusan, yung nagawa mo sa isang partido, nakasama naman sa isang partido, wala ka ring naayos Nak. Hindi ganito yung tinutumbok ng ating ng ating mga batas para magkaroon ng kapayapaan, nag-stability ang lipunan. Kapag ka ganon, payapa tayo, Oho. masaya tayo, ano man ang problema, yung pagkakaisa na papanatili natin. Aywan ko lang po kung isang part din ng motivation niya ito kasi yung kanyang mga followers ay nagsasabing, Sir, tumakbo ka sa mas mataas na posisyon sa darating na eleksyon. Parang ganun ho ata kong ang... bagamat may mga pauna siyang pahayag na ayaw naman niya. Yun naman. Ayoko nang puntahan yun. Kanila na yun, Jen. Bagay. Tama kayo dyan po. So, ayan po mga kaibigan, ano po inyong mga public opinion po dito sa mga paliwanag din po ni Kung Marcolita, dito nga sa mga pinaabot po sa kanya ng ating pong mga ilang kababayan, na hindi nga nila nagustuhan itong ang umano na mga ginagawa po ni Senador Rapi Tulfo diyan po sa kanyang programa sa RTIA at gayon man sa Senado. Ito nga pong mga pampapahiya at pambabastos mga kaibigan. So ayan po, may paliwanag nga po si Kung Marcolita na dapat raw mga kaibigan, pag tayo ay kung ano man po ang ating problema, ay dapat doon po tayo sa tamang ahensya lumapit at huhingi ng tulong. Sabagay po mga kaibigan, meron naman po kasing ilan po na mga ahensya sa ating gobyerno na hindi agad-agad po aaksyonan ang ating pong mga complaint. Kaya siguro ang ating mga kababayan, nakita po nila dyan po sa kay Senador Rapi Tulfo sa RTIA, na dyan po ay madali po silang maaaksyonan dahil alam po naman natin si Senador Rapi Tulfo agad-agad po niya tawagan yun pong mga head sa mga nasabi po na mga ahensya ng ating gobyerno, at pagka hindi po gagawa ng tamang aksyon ay doon na po niya babanatan mga kaibigan, at yun na nga ang sinasabi na pambabastos at pampapahiya po ni Senador Rapi Tulfo. Dahil na rin po siguro sa kanya pong layunin nga na matulungan po niya yung mga tao na lumalapit po sa kanya. Parang halintulad na nga po doon sa na example po ni Kung Marcolita na si Robin Hood, na basta
ay makatulong lamang po siya sa kanyang mga kababayan, gumawa po siya ng hindi maganda para lamang po ay matulungan niya ang ating mga kababayan. Kaya ay marami po ang naging masaya at nagpapasalamat sa kay Robin Hood. Pero yung pong kanyang mga ginagawa po na tulong ay galing po sa masama pong gawain dahil pagnanakaw po mga kaibigan. So parang ganito na nga no, ang nangyayari po kay Senador Rapi Tulfo dahil sa kagustuhan po niya na makapagpabigay po no o makatulong sa atin pong mga kababayan, gagawin po niya no ang lahat po niyang kanyang makakaya. Mapapahiya man kung sino ang mapapahiya, mababastos man kung sino ang mababastos, ay wala na po siyang pakialam dyan basta't makatulong po siya sa ating mga kababayan. At marami po ang naging masaya po dyan mga kaibigan. No? Pero sa akin po ay mali din po mga kaibigan. No? Sana po ay idaan po sa tama po no, mga kaibigan. So nasa inyo po no, kung ano po yung komento dyan patungkol sa mga pinaabot na reklamo dito po kay Kong Marcolita at sasagot na rin po ni Kong Marcolita. At paki-comment lang sa ating comment section mga kaibigan. At ako po ay muli magpapasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta at nagsubaybay dito po sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At sana po no, ay paki-like na rin po ang ating video kung nagustuhan po ninyo mga kaibigan. At paki-subscribe na rin po ating YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe. At paki-follow na rin po ating Facebook feeds. At muli, ako po ay magpasalamat. At see you po sa next video po. God bless all of us. At palagi lamang po tayong mag-iingat saan man tayo naroon. Lalong-lalong po sa ating mga kabayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW. God bless all of us.